araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Daisy Jillian Quinto Fernandez mula sa 21 MFL 01. At sa araw na ito, ihahayag ko ang aking talumpati patungkol sa isyong lipunan, isa na dito ang kahirapan. Wala na bang magbabago? O magbabago pa kaya? Iyan ang mga salitang madalas nating marinig sa mga taong tila pagod na sa paulit-ulit na pakikibaka sa buhay. Kahit gaano pa nila gustong ngumiti o magpanggap na ayos lang, hindi may kakaila na sa likod ng mga ingiting yon ay may mabigat na dinadala. Hirap. 5 letra, 1 salita, ngunit sa puso ng marami, ramdam ay pagdurusa. Subalit, sa likod ng salitang ito ay may nakatagong aral, na minsan, ang hirap din ang nagtuturo sa atin kung paano tumayo muli. Maaring ito ang magpaluha sa atin ngayon, ngunit ito rin ang magpapatatag sa atin bukas. Sapagkat sa bawat hirap na ating nararanasan, may kapalit din tong lakas, tapang at pagkaasang hindi kailanman nawawala. Ang kahirapan ay isa sa pinakamatinding suliraning panlipunan sa ating bansa. Hindi ito simpleng kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng pagkakataon, edukasyon at pag-asa. Araw-araw nakikita natin ang iba't ibang mukha ng paghihirap. Mga magulang na maagang bumabangon upang maghanap buhay, kahit barya lamang ang naiuwi sa maghapon. Mga ama't inang napipilitang mangibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At mga batang sa halip na maglaro o pumasok sa paaralan ay naglalako ng paninda sa kalsada para makatulong sa magulang. May mga manggagawang araw-araw na nagtitiis sa init ng araw o sa lamig ng gabi, ngunit nananatiling kapos ang kita. Sa mga liblib na lugar, may mga pamilyang umaasa sa tubig ulan at kandila dahil walang kuryente at maayos na supply ng tubig. Habang sa lansangan, may mga matatandang patuloy pa rin kumakayod kahit mahina na ang katawan, umaasang may perang maiuwi sa kanilang tahanan. Sa halip na umasa sa marangyang kinabukasan, marami sa ating kababayan ang tanging hagad na lamang ay makaraos sa bawat araw na dumarating. Subalit minsan, ang tunay na dahilan ng paghihirap ay hindi lang kakulangan sa material na bagay, kundi kakulangan sa pagpapahalaga at pagkakontento. Sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Lagi nilang gustong maging katulad ng iba. Mas maganda, mas sikat, mas marangya. Dahil dito, nakakalimutan nilang pasalamatan ang maliliit na biyayang dumarating araw-araw. Kung matututo tayo maging kontento, magiging magaan ang buhay. Hindi man agad mawawala ang hirap, mababawasan naman ang bigat ng ating dinadala. Kaya mga kapwa kong mamamayan, hindi sapat na maawa lang tayo sa mga naghihirap. Kailangan nating kumilos, tungkulin ng bawat isa, kabataan man, magulang, guro o opisyal ng pamahalaan na maging bahagi ng pagbabago. Simulan natin sa ating sarili sa pagiging masipag, matapat at may malasakit sa kapwa. Maging responsable tayo sa ating mga desisyon, maging disiplinado sa trabaho at maging mapagbigay sa nangangailangan. Ang pagbabago ng lipunan ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno. Ito ay kolektibong pagkilos ng bawat Pilipino. Kung bawat isa sa atin ay gagawa ng tama, magiging tapat at marunong tumulong, unti-unting mawawala ang mga problemang bumabalot sa ating bansa. Sa huli, tandaan natin na ang hirap ay hindi hadlang kundi hagdan. Hagdan patungo sa tagumpay kung saan bawat hakbang ay pagsubok na dapat lagpasan. Huwag tayong matakot sa hirap dahil ito ang nagtuturo sa atin ng tibay, disiplina at pagpapakumbaba. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng subok at problema. Oo, mahirap ang buhay. Ngunit sa likod ng bawat paghihirap ay may dahilan para bumangon. May dahilan para lumaban, sapagkat sa bawat pagsubok na atin na pagtatagumpayan, napapatunayan natin na ang hirap ay hindi katapusan.
Ito ay simula ng ating kwento ng pag-asa at tagumpay.